Hindi mapigilan ni Cardan ang pagkagulat sa reaksyon niyang ito. Tumingin siya kay Roman, nagtatanong kung tama ang kanyang narinig, at kung ano ang nakapagpadismaya sa kanya. Ang mukha ni Roman, na ngayon ay puno ng galit, ay nagpahiwatig ng mas malalim na bagay, marahil ito ay konektado kay Adesian. Tinanong pa ni Cardan si Roman kung kilala ba niya ito, saka ngumiti at sinabi na ang kanilang katayuan bilang commoner ang problema. Binanggit pa nito ang pagkakahawig daw ni Roman at Adesian, at hindi niya inakala na may koneksyon ang dalawang ito. Sa kabilang banda si Roman ay binitiwan na ang sibat, at sinabi dito na manahimik na, at maghanda na mabugbog. Habang sinasabi niya ito ay halatang halata ang galit sa mukha ni Roman. Sa isang mabilis at desididong galaw, isinaksak ni Ronan ang kanyang espada kay Cardan, na nahirapang salagin ang atak gamit ang kanyang sibat. Habang nangyayari ito ay hindi makapaniwala si Cardan sa ipinakikitang lakas ni Ronan, kahit na hindi pa ito gumagamit ng mana. Kasunod nito ay napaatras siya sa lakas ng atake ni Roman, sa sandaling ito ang dulo ng kanyang espada ay makikitang na-damage, ngunit hindi niya ito pinansin at sa halip ay sinabi na noong una ay nagrereklamo siya dahil hindi niya gustong gamitin ang kanyang sibat dahil sa ito ay mahaba, ngunit ngayon ay ginawa niya na ito ng paraan, at makikita nga na ang sibat na hawak ni Cardan ay nahati na sa dalawa. Habang galit na ito sa ginawang pagpapahiya sa kanya, ay sinabi pa ni Ronan na kung nagustuhan ba niya ang ginawa niya sa kanyang sandata. Sa sandaling ito si Cardan ay nagpupuyos na sa galit at sinimulang murahin si Ronan, pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya alam ang kanyang lugar, at pagkasabi niya nito ay agad siyang sumugod gamit ang putol na sibat patungong kay Ronan. Habang papalapit na siya kay Roman ay sinabi nito na kung sa palagay ba niya ay mananatili pa rin siyang ligtas matapos ang ginawa niyang ito sa kanya. Sa kabilang banda si Roman, habang pinagmamasdan ang papalapit na atake, ay nananatiling walang ekspresyon. At nang tatama na ang dulo ng sibat sa kanyang mukha, ay biglang nagkaputol-putol ito. Habang natulala pa si Cardan sa nangyaring ito sa kanyang sandata, ay sinagot ni Roman ang kanyang tanong at sinabi na oo, magiging ligtas siya. Pagkatapos marinig ito ay biglang kinabahan si Cardan sa susunod na mangyayari, at kasunod nga nito ay sinabi ni Ronan na dapat ay mas isipin nito kung ano ang mangyayari sa kanya. Pagkasabi nga niya nito ay nagpakawala na si Roman ng sunod-sunod na atake, at nag-iwan kay Cardan na walang kalaban-laban na tinatanggap ang lahat ng ito. Habang tinatamaan si Cardan ng mga atake ni Roman sa kanyang mukha, bewang, at ang panghuling atake nito na tumama sa ilalim ng kanyang baba, ay nagpangyari sa kanya na tuluyang mawalan ng malay at bumulagta sa sahig. Habang pinagmamasdan ito ni Roman ay sinabi niya na dapat ay magpasalamat pa siya dahil nasa loob sila ng akademya. Dahil kung nagkataon na nasa labas sila ay marahil ay patay na siya ngayon. Samantala ang mga estudyanteng nakasaksi nito ay hindi makapaniwala na natalo si Cardan. Binanggit pa ng isa na ito ay kabilang sa may pinakamataas na ranggo sa hanay ng third year. Habang nasa gitna pa ng kanilang pagkalito, ay nagsimulang lumapit sa kanila si Roman at tinatanong kung sino ang susunod. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang babae na may towel sa balikat, at sinabi na ito ay isang walang manner na bastard. Nagulat naman ang babae sa pahayag na ito at tinatanong kung ano ang kanyang kasalanan. Sinabi naman ni Ronan na kung nababahuan siya sa kanyang towel, ay kailangang labhan niya ito, kaya bakit kailangan niyang iutos ito sa iba. Pagkatapos ay tinukoy niya si Adesian, at tinatanong kung ang assistant instructor ay ang kanyang katulong. Samantala ang babae habang pinakikinggan ang lahat ng ito ay napapaiyak na sa sobrang takot niya kay Ronan. Habang patuloy pa siya sa ginagawa niyang pagbabanta, laban sa babaeng ito, ay dumating si Adesian at pinatitigil siya sa kanyang balak gawin. Kasunod nito ay pumagit na siya sa pagitan nilang dalawa, at sinabi na bagamat hindi niya alam kung ano ang dahilan niya kung bakit niya ginagawa ito, ay sinabi pa rin niya na okay na siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng sinasabing ito ni Adesian, ay pilit pa rin siyang pinatatabi ni Roman, at sinabi na maaari niyang pigilan ang kanyang sarili sa ibang mga bagay, ngunit hindi niya ito magagawa kung ang ibang mga tao ay minamaliit siya. Pagkasabi niya nito ay nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata, at naisip na hindi siya makakapayag na tratuhin siya ng ganito ng mga idiot na ito, dahil sa kanyang pananaw sa loob ng imperyong ito ay hindi siya maaaring tratuhin ng ganito.
Samantala habang nakaharang pa rin si Adeshan sa kanyang harapan, ay sinabi ni Ronan na umalis na siya, dahil wala siyang balak na huminto hanggat hindi niya nabubugbog ang lahat ng mga estudyanteng ito. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang pag-aamok ay biglang nagsalita si Instructor Naveros, at pinatitigil na siya sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda si Ronan nang marinig ang boses ng instruktor ay biglang nakaramdam ng nakakakilabot na enerhiya sa kanyang paligid. Kasunod nito ay sinabi ng instruktor na hindi na niya ipapaako ang responsibilidad sa kanilang naunang laban, dahil kung ito ay tunay na laban, ay maaaring mas marami pang hindi kanais-nais na mga aksidente ang mga nangyari. Habang sinasabi ng instruktor ito ay nararamdaman ni Roman ang tila mata ng ahas na nagbabanta sa kanya, kasunod nito ay narinig niya na. Sinabi ng instruktor na kung patuloy niyang palalalain ang sitwasyon ay hindi na niya palalampasin ito. Pagkatapos ng bantang ito ay sinabi niya na ibaba na ang kanyang sandata at umalis. Samantala si Roman habang naririnig ito ay naramdaman na hindi niya maigalaw ang kanyang katawan at nang subukan niyang tumingin sa instruktor ay nakita niya ang malaking ahas na nabubuo mula sa aura nito. Habang pinagmamasdan niya ito ay namumuo ang mga pawis sa kanyang mukha. At napagtanto na ito ang aura ng isang Sword Saint. Habang nasa gitna ng kanyang pagkamangha, ay sinabi ni Naviros na ang kanyang gagawin ay hindi na pwedeng tratuhin bilang isang spar. Sinabi pa niya na bilang ang taong responsable sa klaseng ito, ay hindi niya maaaring payagan na ang kanyang lesson ay mawala na sa tamang daloy nito. Sa kabilang banda si Ronan, matapos marinig ang mga banta, at paalala nito ay sinabi na sa kabila ng pagkakaalam ng sitwasyon ng kanyang teaching assistant, ay pinanonood niya lamang ito at pinagsasawalang bahala. Sinabi naman ng instruktor na ang bagay na ito ay sa pagitan na lamang niya at ng kanyang assistant. At wala na siyang kinalaman sa bagay na ito. Kaya muli niyang binantaan si Ronan at sinabi na ito na ang kanyang huling babala at pinatitigil na siya. Samantala si Ronan, matapos marinig ito ay nanlilisik pa rin ang mga mata, at sinabi na hindi na mahalaga kung siya ay isang Sword Saint, dahil mananatili pa rin ang kanyang sagot. Kasunod nito ay galit niyang sinabi sa instruktor na fuck off. Matapos marinig ang mayabang na tugon ng kanyang estudyante, ay napabuntong hininga ang instruktor saka sinabi na wala na siyang magagawa sa kanya. Kasunod nito ay ginamit niya ang kanyang skill na Grieving Snake. At pagkatapos nga niyang gawin isang malaking ahas na nakaamba ng kainin ng buo si Ronan, samantala si Ronan, habang pinagmamasdan ito, ay napangiti na lamang dahil sa kanyang kapangahasan. Sa mga oras na ito ay naalala ni Roman ang panahon kung saan tinatanong niya ang Grand Commander, kung bakit ito nag-volunteer na tanggapin ang posisyon bilang commander. Sa kabila ng karamihan sa mga opisyal ay tinanggihan ito. Sinabi naman ng Grand Commander na balang araw ay maiintindihan din niya na ang ilang mga bagay ay hindi pwedeng ipilit kanino man dahil iyon ay ang kanilang tadhana. Sa kabilang banda habang iniisip niya ang sagot na ito, ay napapatanong din siya sa kanyang sarili kung ano ba ang iniisip nito. Kasunod nito ay lumipat ang eksena kung saan makikita na si Ronan ay gumagapang habang pilit na inaabot ang kanyang espada. At sa kanyang harap ay makikita ang Grand Commander na nasa harapan ng bundok ng mga bangkay. Sa puntong ito ay naisip niya na kung ano ba ang mga nakapatong sa kanyang balikat upang tanggapin ang ganoon kabigat na responsibilidad. Kasunod nito ay nakita niya ang Grand Commander na pilit na humihingi ng paumanhin sa kanya, at sinasabi na bilang ang isa na nagbigay ng sobrang hirap sa kanila, ay humihingi siya ng tawad. At taglay ang isang matamis na ngiti ay sinabi niya sa kanya huwag siyang patawarin. Kasunod nito ay bigla siyang napabalikwa sa kanyang higaan at sumisigaw. Habang humihingal pa siya mula sa kanyang masamang panaginip, ay napalingon siya nang marinig niya ang isang boses na tinatanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Habang nagugulat pa siya nang makita ang babaeng ito, ay tinanong siya nito kung dumanas ba siya ng isang bangungot. Sa sandaling ito ay nagkatinginan ang dalawa habang si Ronan ay iniisip kung ito ba talaga ang kanyang Grand Commander. Habang ginagawa nila ito ay hindi na namalayan ni Ronan na natawag na niya pala ito ng General. Si Adeshan nang marinig ito ay napatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagulat naman si Ronan sa kanyang nasabi at agad na napakamot sa ulo at sinabi na wala yon. Kasunod nito ay binago niya ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung nasa klinik ba siya,
Kinumpirma naman ito ni Adeshan at sinabi na inutusan siya ng instruktor na dalhin siya dito. Dagdag pa sinabi rin niya na sinabi ng instruktor na itatama niya ang kanyang mga pag-uugali sa pamamagitan ng mga supplementary classes. Habang masayang ikinukwento ito ni Adeshan, ay tila nanlulumo naman si Roman sa kanyang narinig, at naisip na siguro ay mas mabuti pa na mawalan na muna siya ng malay. Sa kabilang banda si Adeshan, habang pinagmamasdan ang reaksyon niyang ito, ay tinanong kung kaya ba siya nagalit sa sparring ay dahil sa kanyang sitwasyon. Nagulat naman si Ronan nang marinig ito, at agad na nagdahilan na ginawa niya iyon dahil kinamumuhian niya ang mga walang modo na tao. Sinabi din niya na isa siyang upright na gentleman. Ngumiti naman si Adeshan nang marinig ito, at sinabi na hindi siya magaling magsinungaling. Pagkatapos ay naging seryoso siya, at sinabi na hindi lamang si Cardan ang gumagawa noon sa kanya. Ngunit nakiusap din siya na wag silang kamuhian. Dahil naiintindihan niya kung ano ang kanilang nararamdaman, nagalit naman si Ronan nang marinig ito, at tinatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi pa niya na bakit niya nagagawang sabihin ito, dahil wala naman siyang ginagawang masama sa kanila, at sa halip ay nagtatrabahong mabuti bilang isang teaching assistant. Sinabi rin niya na dahil nasa ganito na rin lang silang topic, kaya tinanong na rin niya kung bakit siya naging isang teaching assistant ng klaseng ito. Nagtataka naman si Adeshan sa tanong na ito. Nang makita niya na hindi ito sumasagot ay tinanong niya si Adeshan kung hindi pa niya nakikita na napaka-weird nito, dahil kahit nasabihin pa na pinababayaan lamang niya ang mga estudyante sa ginagawa sa kanya, dahil sila ay mga bata pa, ay hindi pa rin pwedeng palampasin na ang isang instruktor ay pinagbabayaan lamang ang ganitong pangyayari. Kaya tinanong niya ito kung hindi ba siya nakakaramdam ng galit sa mga nangyayari sa kanya. Ngumiti naman si Adeshan, at sinabi na sa palagay niya ay nagkakamali siya sa pagkakaintindi, dahil ang rason kung bakit ganoon ang ginagawa ng instruktor ay dahil nakiusap siya na gawin iyon. Nagulat naman sa Ronan sa revelasyon na ito, at tinanong kung anong klaseng kalokohan iyon. Sinabi naman ni Adeshan na dahil iyon sa tinatamasa niyang mga pribilehiyo na hindi naman dapat niya tinatanggap. Dahil sa una pa lang ay kailangan na maging sword expert ang isa bago maka-attend sa klaseng iyon. Ngunit siya, kahit na gumugol pa siya ng isang taon na pagliban sa klase, ay hindi pa rin niya magawang makontrol ng maayos ang kanyang mana. Sa sandaling ito ay nagulat na naman si Ronan, at hindi makapaniwala na ang general na nakilala niya noon na nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang aura, ay dumaan din pala sa punto kung saan hindi niya makontrol na maayos ang kanyang mana. Kasunod nito ay nagpatuloy si Adeshan sa kanyang kwento, at sinabi niya na humingi siya ng pabor sa instruktor na huwag pansinin ang ginagawang pagtrato sa kanya ng mga estudyante, dahil hindi niya gusto na maging pahirap pa sa kanya, sa kabila ng pagtanggap nito sa kanya bilang kanyang teaching assistant. Sinabi din niya na habang tinatanggap niya ang ganoong mga pabilehiyo, ay dapat lamang na mayroon siyang bayaran, at iyon nga ay ang pagitiis sa ganoong pagtrato sa kanya. Kasunod nito ay lakas loob niyang sinabi na kaya pa niyang magpatuloy at tiisin ang mga ito. Pagkasabi niya nito ay nagpasalamat siya kay Ronan para sa ginawa nito para sa kanya. Sinabi niya na inakala niya na nasanay na siya sa ganoong klaseng pagtrato, ngunit ang mga pangyayari ngayon ay nakaramdam pa rin siya ng sakit. Samantala si Ronan, habang pinagmamasdan si Adeshan, ay tinanong kung ang dahilan ba ng paggawa niya ng lahat ng mga bagay na ito ay ang pagkanais niya na maging isang general. Nagulat naman sa Adeshan sa pahayag na ito, at tinanong kung paano niya nalaman. Tinanong din niya siya kung masyado bang obvious ang kanyang layunin. Kasunod nito ay kinumpirma nga ni Adeshan na ito nga ang kanyang layunin. Sinabi din niya na bagamat marami pa siyang kakulangan ngayon, ay taas noon naman niyang sasabihin na ang kanyang pangarap ay ang maging isang general ng imperyo. Nang makita niya na hindi na nakapagsalita sa Ronan sa kanyang mga sinabi, ay sinabi niya na bagamat ang mga salitang ito ay maaaring mayabang sa kanyang pandinig ngayon, lalo pat hindi pa niya naaabot ang pagiging isang expert, ay wala naman siyang plano na sumuko. Binanggit din niya na bagamat hindi halata, ay kumpiyansa naman siya pagdating sa mga military science at mga taktika, kaya araw-araw siyang nagsisikap upang matupad ang pangarap niyang ito. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Adeshan na oras na para sa sunod na klase. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ronan na magpahingang mabuti bago siya umalis. Sumang-ayon naman dito sa Ronan at nagpasalamat sa pagbantay niya sa kanya.
ngumiti naman si Adeshan at sinabing wala yon at magkita na lang sila sa susunod na klase. Pagkaalis nito sa silid ay pinagmamasdan ni Ronan ang upuan kung saan naupo ito. Kasunod nito ay naisip niya ang kanyang huling hiling bago siya umalis papunta sa kanyang nakaraan. At dito nga ay hiniling nito na sabihin sa kanya na maging mananahi na lamang at tigilan na ang paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Habang iniisip ito ay napapamura si Ronan dahil hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat gawin, kung susundin ba niya ang kanyang huling hiling o tutulungan sa pangarap nito ngayon. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Ronan sa pagawaan upang kunin ang kanyang pinagawang espada, ngunit pagdating sa lugar ay nagulat sila at sinabi na sila ang may gusto na pumunta sila dito, ngunit pagdating nila sa lugar ay wala silang nakita na kahit sino upang salubungin sila. Naisip tuloy niya na kung gagawin rin lang pala nila ito, ay bakit pa sila nag-abala na magpadala ng kalapati upang ipadala ang mensahe sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi pa nito dito na ang ginagawa niya ay isang masterpiece, ngunit nagtataka siya kung bakit ganoon kabilis itong natapos. Binanggit din sa sulat na kailangan nilang kunin ito kaagad. Habang iniisip niya ang mga bagay na ito ay sinipa niya ang isang helmet at nagsimulang mainis sa ginagawang pagtrato nila sa kanya. At sa di maipaliwanag na dahilan ay bigla niyang sinipa ng malakas ang isa pang helmet na nakaharang sa kanya at sinabi na bakit napakakalat sa lugar na ito. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang pagwawala, ay tinanong ni Maria kung bakit napaka-sensitive ata ni Ronan nitong mga huling araw. Sinang-ayunan naman ito ni Asel at tinanong kung meron bang nangyari sa mga klase na kanyang naskip. Habang naguguluhan pa ang mga ito sa nangyayari kay Ronan, ay sinabi niya sa kanila na hindi ito pupwede, kaya kailangan na nilang pumasok sa paggawaan, kahit na wala silang kasama. Nagulat naman ang dalawa sa ideyang ito, at tinanong si Ronan kung pwede ba talaga nilang gawin yon. Sinabi naman niya na sila ang nang-imbita sa kanila na pumunta dito, kaya gagawin niya ang kanyang gusto. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tigilan na ang pagsasalita, at sumunod na lamang. Kasunod nito ay nagpunta na sila sa silid kung saan sila pumasok noon, at pinindot ang isa sa mga bato, at gaya nga ng nangyari noon ay gumana na ang elevator. Habang nagsisimulang umandar ang elevator, ay nagsisimula nang namang magpanik ang dalawa. Si Asel ay tinatanong kung tama ba ang ginagawa nilang ito. Sinabi naman ni Maria na hindi nila kayang mapigilan ang lunatic na ito. Sa kabilang banda si Ronan ay sinabi na ang matanda na gumagawa ng kanyang sandata ay hindi man lang alam ang mga basics sa customer service. At habang nagbabanta pa siya sa kung ano ang gagawin niya pag nagkita sila ng matanda, ay natigilan siya at nagulat nang makita ang nangyayari sa loob ng pagawaan. Dito nga ay nakikita niya na ang dating magarbong mga pagawaan ay nasusunog na at napuno ang lugar ng kaguluhan. Sa pagkakita nito ay napasigaw si Ronan at tinatanong kung ano ang nangyayari dito dahil kasabay ng mga pagkawasak ay nakikita rin niya na ang mga master craftsmen ay mga nakahandusay na sa sahig at hindi malaman kung buhay pa o patay na. Kasunod nito ay itinuro naman ni Asel ang isang bagay sa di kalayuan. Dito nga ay nakita nila ang isang higanteng gawa sa bato at inaatak nito ang mga panday na tumatakas. Samantala si Ronan nang makilala ang mga nilalang na ito ay napatanong kung ano ang ginagawa nila dito. Sinabi naman ni Asel na malapit na nilang mahuli ang mga panday. Kaya tinanong niya si Ronan kung ano ang dapat nilang gawin. Sa sandaling ito ay hinawakan ni Ronan ang baywang ni Asel at itinuntong ang kanyang paa sa railings ng elevator, samantala si Asel sa pagkakita ng aksyon na ito ay biglang kinabahan. Kasabay nito ay sinabi ni Ronan kay Maria na kailangan niyang bumalik sa itaas at magsama ng mga master o kahit sino na makikita niya upang tumulong sa sitwasyon. Agad naman itong kinumpirma ni Maria. At kasunod nga nito ay tumalon na sila mula sa elevator. Habang bumabagsak ay inutusan niya si Asel na gamitin ang kanyang telekinesis. At pagkasabi nga niya nito ay ginamit niya ang kanyang skill na invisible hand. Samantala sa isang parte ng paggawaan ay napaupo na ang isa sa mga panday. At sa pagkakataong ito ay na-corner na sila ng higante. Habang iniisip ang nalalapit nilang kamatayan, ay nagsimula ng itaas ng higante ang kanyang mga kamay upang atakihin sila. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay isang pulang liwanag ang bumagsak mula sa itaas at direktang tumama sa katawan ng higante. Sa sandaling ito ay nakita nila ang anyo ng isang tao,
At habang unti-unting nawawasak ang parte ng katawan ng higante, ay sinabi ng taong ito na sakto lamang ang kanyang pagdating. Habang natutulala pa sa pagkagulat ang dalawang panday, ay sinabi ni Ronan na marami siyang iniisip nitong mga huling araw, at ang kanyang muod ay medyo masama. Pagkasabi niya nito ay lumingon naman siya sa higante, at sinabi na nagkamali sila ng araw na napili upang umatake. To be continued sa Season 1 Part 9. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.